Nakilala nila ang isa't isa sa isang video game cafe. Ngunit matapos siyang itaboy ng babae, nauwi ito sa pagiging biktima ng isang galit at obsesyonadong stalker. At isang litrato na minsan lang niyang in-upload sa social media, isang simpleng bagay na noon ay walang kahulugan. Ang naging mitsa ng trahedya na tuluyang kumitil hindi lang sa buhay niya, kundi pati na rin sa buong pamilya niya. Nakakilala ka na ba ng tao online? Sa panahon ngayon, halos lahat sa atin ay nakaranas na niyan. Pero paano kung ang taong iyon ay magsimulang mag-stalk at mangharas sa iyo? Paano ka makakalayo sa kanila? Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang kaso ni Kim Tae-hyun, isang lalaking hindi matanggap ang salitang hindi. Ang mga detalye ng kasong ito ay talagang nakakabigla. Kaya't makinig ng mabuti. Kung sa kanluran, karaniwan ang paglalaro ng video games sa sariling bahay. Sa South Korea, ginagawa nila ito sa isang lugar na tinatawag na PC banks. Ang mga PC banks ay parang mga cafe na puno ng high-end computers. May napakabilis na internet at halos lahat ng laro na maiisip mo ay available. Bukas ito 24/7, nag-aalok ng iba't ibang pagkain at inumin. At sa halagang 1,001 kada oras, 40 peso o 86 cents. Kung gamer ka at natanong mo na kung ano ang pakiramdam ng mag-LAN party halos araw-araw, ganito iyon. Computer games, check. Lokal na komunidad, check. Pagkain on demand, check. Lahat ay meron sa PC banks. At dahil kinikilala rin ang South Korea bilang isa sa mga pinakaligtas na bansa sa buong mundo, ligtas kang makakapaglaro kahit sa 10 oras ng gabi. At dahil nabanggit na rin ang PC banks, dito mismo nagsisimula ang ating kaso. Tayo'y magtutungo sa Jongye-dong, matatagpuan sa Nowon-gu, hilagang silangan ng sentro ng Seoul. Noong huling buwan ng taong 2020, isang dalagang Koreana ang abala sa paborito niyang libangan. Ang maglaro sa isang PC bank malapit sa kanilang bahay. Sa South Korea, kakaiba ang batas kumpara sa mga bansang kanluranin tulad ng US o UK. Isa sa mga pagkakaiba ay bihira nilang ibinubunyag ang tunay na pangalan ng mga biktima ng krimen. Kaya, sa kwentong ito, tatawagin na lamang natin ang dalaga bilang Ari. Si Ari ay 25 years old noon. Madalas siyang tumambay sa PC bank na ilang minutong lakad lang mula sa kanyang bahay sa Jongye-dong. Ilang taon na rin siyang parokyano roon at sa paglipas ng panahon ay marami na siyang nakilalang kaibigan, kapwa online at personal, na madalas niyang nakakasama sa paglalaro tuwing gabi. Isa sa mga paborito niyang laro ay ang League of Legends. Kung sa kanluran ay sikat na sikat ito, mas lalo pa itong tanyag sa South Korea. At tulad ng karamihan, isa rin ito sa pinakakinahuhumalingan ni Ari. Pagsapit ng Kapaskuhan noong 2020, nagtipon si Ari kasama ang ilang kaibigan. Karamihan ay matagal na niyang kakilala, pero mayroon ding isa o dalawang bagong muka sa grupo. Nakalaro na niya ang ilan sa kanila online at minsan ay nakita na rin sa PC bank. Kaya't naisipan niyang makipagkita para kumain at uminom ng kaunti. Isa sa mga bagong mukha sa kanilang grupo ay isang binatang nagngangalang Kim Tae-hyun. Si Kim Tae-hyun, ipinanganak noong 1996, siya ay isang taon lamang na mas bata kay Ari. 24 years old siya noon. Sa unang tingin, isa lamang siyang karaniwang binata. Kung titingnan mula sa labas, wala namang kakaiba o espesyal sa kanya. Hindi siya kahanga-hanga. Pero hindi rin naman siya mukhang problemado. Pagsapit ng bagong taon, mula 2020 hanggang 2021, muling nagkikita si Ari at Kim sa piling ng kanilang mga kaibigan. Sa mga pagkakataong iyon, unti-unting nahulog ang loob ni Kim kay Ari. Ngunit ang nararamdaman niyang ito ay hindi sinuklian. Hindi ganoon ang pakiramdam ni Ari para kay Kim. Sa katunayan, nagdudulot pa ito ng kilabot at hindi magandang pakiramdam sa kanya. Sa kalaunan, nagkaroon sila ng pagtatalo nang tuluyan siyang tanggihan ni Ari. Karaniwan, sa ganitong sitwasyon,
Maghihiwalay na lang ng landas ang dalawang tao. Pero hindi ganon si Kim. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan na ayaw sa kanya ni Ari. At sa halip na tanggapin ito, napuno siya ng galit. Mabilis na nagbago ang kanyang damdamin. Mula sa paghanga at pagkagusto, nauwi ito sa puot at pagkamuhi. Dahil dito itinigil na ni Ari ang pagsama sa kanilang grupo kapag naroon si Kim. Ngunit sa pagitan nila, nagsimula na ang isang uri ng alitan. Isang tensyon na lalong lumala sa paglipas ng panahon. Matapos siyang tanggihan, nagsimula na ang panliligalig ni Kim kay Ari. Sa mga laro at maging sa social media, hindi siya tinantanan ni Kim. Kaya't napilitan si Ari na i-block siya sa lahat ng accounts. Kasama rito ang pagtanggal kay Kim sa kanyang League of Legends profile. Ngunit hindi humupa ang emosyon ni Kim. So sa halip, lalo pa itong lumala. Gumagamit siya ng mga pampublikong telepono upang tawagan si Ari. Nag-iiwan ng mga anonymous na voice messages. At madalas siyang sinusundan sa PC Bang. Dahil dito, napilitan si Ari na palitan ang kanyang cellphone number para makaiwas sa panghungulit ni Kim. Pero mas mahirap pigilan ng isang tao sa social media. Kung ma-block siya, pwede lang siyang gumawa ng bagong account upang patuloy na masilip ang buhay ni Ari. Ang pagpapalit ng phone number ay nagsilbi lamang na pansamantalang pahinga. Dahil kalaunan ay muli niyang nakuha ang bagong number ni Ari. At muli, bumuhos ang sunod-sunod na tawag, text messages, voicemails at pang-stalk. Walang duda, si Ari ay naging biktima ng obsesyon ni Kim. Sa paningin ng iba, si Kim Tae-hyun ay isang ordinaryong mamamayan ng Korea. May mga bahid na kakaiba sa kanyang buhay. Mga bagay na hindi agad halata. Kaya't walang pulang bandila na magbababala sa mga tao sa paligid niya. Mahilig siyang maglaro ng video games. Pero normal lang iyon sa South Korea. Wala namang kakaiba. Sa una, noong 19 taong gulang siya, huminto si Kim sa kolehiyo at nagtrabaho sa isang PC Bang. Simple lamang ang trabaho niya. Nag-aayos ng mga computer, tumutulong sa mga order, at iba pang pangkaraniwang gawain. Pagdating ng 2016, napasali siya sa Korean military. Para sa 2 taong mandatoryong serbisyo. Katulad ng lahat ng kalalakihan sa South Korea na nasa edad 18 hanggang 28. Layunin nito ang pagtuturo ng disiplina habang tumutulong sa pangangangailangan ng bansa. Pagsapit ng 2018, bumalik si Kim sa kanilang distrito sa Gangnam. Binalikan niya ang dating PC Bang na pinagtatrabahuhan niya. Pero dahil wala ng bakanting posisyon, nanatili na lang siyang malapit na kaibigan ng may-ari. Sa panahong iyon, nakatira si Kim sa isang basement apartment upang matustusan ang sarili. Pinili niyang maging kontraktor. Pumapasok lamang sa maliliit na trabaho imbes na full-time. Ngunit dito na nagsimulang lumala ang kanyang pagkatao. Nagsimulang mawala ang pera sa cash register ng PC Bang sa pagsisiyasat. Natuklasan ng may-ari sa pamamagitan ng CCTV na si Kim mismo ang nagnanakaw. Bagamat hindi siya kinasuhan, pinagbawalan na siyang makabalik sa PC Bang na iyon. Kasunod nito, patuloy na bumabagsak ang kanyang buhay. Naging loner siya at dahil karamihan ng kanyang mga kaibigan ay sa PC Bang din nakakasama. Lumaganap ang chismis na isa siyang magaspang at marahas na tao at mahilig mangharas ng mga katrabaho. Noong Hunyo 2019, si Kim ay pinagmulta ng 300,000 won, mga 250, dahil sa paulit-ulit na panghaharas sa social media. Hindi alam kung sino ang kanyang biniktima, pero sapat itong seryoso upang magsumbong ang tao sa pulisya. Hindi natapos doon ang kanyang mga krimen. Sa parehong taon, pumasok siya sa pampublikong banyo ng mga babae para sa layong sexual. Pinagmulta siya ng 2 milyong won, mga 1,700. Di nagtagal, muli siyang pinagmulta ng 2 million won dahil sa pagpapadala ng mga audio recording ng kanyang malaswang moaning sa isang babaeng estudyante. Sa puntong iyon, 3 beses nang nagkaroon ng kaso si Kim. At bawat isa ay palala ng palala. Mula sa simpleng panghaharas, sa mga gawaing malaswa, hanggang sa pagiging lantad na marahas at mapangahas sa dating binatang walang nakikitang problema.
Ngayon ay lumantad ang isang tao na magnanakaw, marahas, nanliligalig sa kababaihan at naglalakad sa pampublikong banyo sa paghahanap ng laman. Si Kim Tae-hyun ay tuluyang naging delikado at wala sa sarili. Isang ticking time bomb na nakatago sa harap mismo ng lipunan. At sa panahong iyon, doon niya nakilala si Ari. Matapos makilala at tanggihan ni Ari, patuloy ang ginagawang panghaharas ni Kim pero wala itong patutunguhan. At kahit alam niyang hindi na siya papansinin ni Ari, hindi rin siya sumuko. Sa halip, gumawa siya ng bagong account sa League of Legends at doon ay nagpakilala bilang ibang tao. Sa paraang ito, muli niyang naging kaibigan si Ari online. Nang hindi niya alam na si Kim pala iyon. Mula rito, nakakapaglaro silang muli. At si Kim ay palihim na binabantayan ang bawat galaw ni Ari online. Maingat niyang sinusuri ang schedule nito. Kung kailan ito nagtatrabaho, natutulog at naglalaro. Wala ni katiting na ideya si Ari na ang kanyang bagong kaibigan sa laro ay siya ring lalaking matagal na niyang iniwasan. Ngunit may isa siyang naging malaking pagkakamali sa nakaraan. Minsan, nag-post siya sa social media ng litrato ng isang bagay na na-deliver sa kanya. Hindi iyon ang focus ng larawan. Ngunit sa background, kitang-kita ang kahon ng package. At sa kahon na iyon, nakalagay ang tamang address ni Ari. Dahil sa kanyang matinding obsesyon at pang-stalk, nakuha ni Kim ang tirahan ni Ari. At sa patuloy na paglalaro at pagmamatiyag online, natutunan din niya ang schedule nito, kung kailan siya nasa bahay at kung kailan wala. At alam mo na kung saan patutungo ang kwento? March 23, 2021. Linggo iyon at maaga pa lang ng umaga. Nagsimula nang maghanap si Kim Tae-hyun gamit ang kanyang cellphone. Ang mga searches niya ay nakakaalarma. Emergency places to hide, mga lugar na pwedeng pagtaguan, how to kill a person quickly, kung paano patayin ang tao ng mabilis. Location of Mapo Bridge. Isang tulay sa Korea na kilalang pinupuntahan ng mga nagpapatiwakal. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang puting backpack mula sa kanyang aparador. Ipinuno niya ito ng ekstrang damit, blue tape, coated gloves at ilang sandata. Isinuot niya ang buong itim na kasuotan, mula ulo hanggang paa, at tumungo papuntang Jonghyedong kung saan nakatira si Ari, 5:13 p.m. Nahuli siya ng CCTV sa pagpasok sa PC Bang na madalas puntahan ni Ari. Wala naman talagang rason para doon siya pumunta, lalo pat naglakbay siya ng mahigit 10 milya at lumampas sa iba pang PC Bangs para lang makarating dito. Ngunit sa loob ng silid, wala siyang nakita. Makalipas lamang ang 7 minuto, lumabas siya. 5:22 p.m. Muli siyang nakita ng kamera. Ngayon naman, sa smoking area ng gusali. Parang may hinahanap siya o may sinusundan. Ngunit wala siyang nakita, kaya tumalis din agad matapos ang 5 minuto. Pagkatapos dumaan siya sa isang supermarket at bumili ng isa pang hindi tinukoy na sandata. Mula roon, nagtungo na siya sa tirahan ni Ari. Ang address na nakuha niya mula sa nakaraang post nito sa social media. 5:35 p.m. Pumasok siya sa gusali. Nilinlang ang security guard sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang delivery driver. Pag-akyat sa unit ni Ari, kumatok siya sa pinto. Mula sa loob, may boses na nagsabi na iwanan na lang ang package sa harap ng pinto. Iniwan nga ni Kim ang package. At kunwari, umalis. Ngunit naghintay lang siya ng palihim sa gilid ng pintuan. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto. Agad niyang isiniksik ang paa sa pagitan para pigilan ang pagsara. Ngunit hindi si Ari ang bumungad, kundi ang nakababatang kapatid nitong 22 years old. Pagpasok niya, nadatnan niyang patay ang kanyang kapatid at inasa sahig. At sa mismong sandaling iyon, lumantad si Kim mula sa loob ng bahay. At siya rin ay walang awang pinaslang matapos paslangin sina Ari, ang kanyang kapatid at ina. Nanatili si Kim Tae-hyun sa loob ng kanilang apartment ng 3 araw. Sa panahong ito, nakapiling niya ang 3 bangkay. Habang naroon, kumain siya ng kanilang pagkain, uminom ng kanilang alak, at namalagi na parabang wala lang nangyari. Sinubukan din niyang saktan ang sarili. Parang sinusubukan niyang kitilin ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya ito tinuloy. Sa halip, kumain lang siya ng kumain.
3 araw ang lumipas bago dumating ang mga pulis sa apartment ni Ari. Nabahala ang mga kaibigan ni Ari dahil bigla itong nawala at hindi na nakaka-reply. Kaya't tumawag sila sa mga autoridad upang magsagawa ng welfare check. Ang inaasahan lang nila ay baka abala lang si Ari. Ngunit kahit maliit na pagdududa, sapat na para kumilos ang mga pulis. Wala ni isa sa kanila ang nag-akalang 3 bangkay ang madadatnan nila. March 26, 2021. Sa mismong araw na iyon, natagpuan nila ang nakakakilabot na eksena. Ang 3 miyembro ng pamilya ay wala ng buhay. At ang mismong pumatay sa kanila, si Kim Tae-hyun, ay nananatili pa sa loob ng bahay. Nabigla ang mga pulis. Ganon din ang mga kapitbahay, kaibigan, at pamilya ng mga biktima. Napuno ng matinding lungkot at galit sa ginawang kahayupan ni Kim. Dahil sa kanyang mga sugat mula sa pagtatangkang sakta ng sarili, agad siyang dinala sa ospital. Ngunit hindi naman ganoon kaseryoso ang mga sugat. Makaraan lamang ang 1 linggo. Pinalabas siya at agad inaresto. Nang salakayin ng mga pulis ang kanyang basement apartment, natagpuan nila itong lubhang magulo. Sirang kasangkapan at mga gamit ang nagkalat. Nakakita rin sila ng kanyang mga personal na dokumento tulad ng ID at resume na basta na lamang itinapon. Walang kahit anong pagtatangkang itago o takpan ang kanyang pagkatao. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, lumabas si Kim sa state media at nagbigay ng pampublikong paghingi ng tawad. Sinabi niyang pakiramdam niya ay nagkasala siya sa tuwing humihinga ng hangin matapos ang kanyang ginawa. Ngunit hindi kinagat ng mga awtoridad ang kanyang mga salita. Dinala siya diretsyo sa Seoul Prosecutor's Office at kinasuhan ng murder, pagpatay, theft, pagnanakaw, intrusion of housing, panggugulo, panghihimasok sa tahanan, misdemeanor, infringement of information and communications networks. Dahil inamin mismo ni Kim ang pagpatay kay Ari sa kanyang kapatid at sa kanilang ina. Malaki ang posibilidad na mahatulan siya sa lahat ng kasong ito. At dahil pinapayagan pa rin sa South Korea ang death penalty sa ilang pagkakataon, malaki ang posibilidad na harapin ni Kim ang parusang kamatayan kaysa habambuhay na pagkakakulong. Bagamat iginiit ni Kim na aksidente lamang ang pagpatay sa kapatid at ina ni Ari, malinaw naman na hindi ito simpleng pagkakamali, sapagkat paano magiging aksidente ang pagsaksak sa leeg ng 2 tao. Bukod dito, hindi rin siya makakapagtago sa plea ng insanity dahil malinaw na alam niyang mali ang kanyang ginawa. Lalo pat sinubukan niyang burahin ang ilang mensahe matapos ang krimen bilang pagtatakip sa kanyang kasalanan. Noong Hunyo 2021, sa kanyang unang paglilitis, tinanggap ni Kim ang lahat ng 5 kaso laban sa kanya. Hindi pa malinaw kung kailan siya bibigyan ng pinal na sentensya, ngunit ang buong bansa ay naghihintay kung gaano kabigat ang parusang ipapataw sa kanya para sa isang krimeng sobrang karumal-dumal. Ilang linggo lamang matapos ang malagim na krimen na ginawa ni Kim Tae-hyun. At makalipas ang 22 years mula ng unang simula ng usapan tungkol dito, tuluyan nang umusad ang pamahalaan ng South Korea upang magpataw ng mas mabigat na parusa laban sa stalking. Noon kasi, itinuturing lang na isang maliit na misdemeanor ang stalking sa South Korea. Ang pinakamabigat na kaparusahan noon ay 29 na araw na pagkakakulong at multa na hanggang 100,000 won, mga 4,000 peso. Ngunit dahil sa trahedyang ito, bumoto ang mga opisyal ng Kongreso ng 235 pabor at wala ni isa ang tumutol sa bagong batas na ipatutupad noong Oktubre ng parehong taon, 2021. Ang stalking ay maaari nang magresulta sa hanggang 5 taon na pagkakakulong at multa na umaabot sa 50 million won, humigit kumulang 1.9 milyong peso. Ngunit kahit pa mas pinaigting ang batas, hindi nito agad masosolusyonan ang problema ng stalking sa bansa. Dahil ang tunay na pinakamahalaga ay hindi lamang ang parusa, kundi ang pag-iwas na mangyari ito mula pa sa simula. Dahil madalas, huli na ang lahat para sa mga biktima bago pa sila mabigyan ng hustisya.
Kaya't bagamat isang malaking hakbang pasulong ang pagpasa ng batas na ito, nakakalungkot isipin na huli na para sa tatlong biktima ni Kim Tae-hyun, si Ari, na siyang pangalan na ginamit natin para tukuyin ang biktima, ay ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang makawala sa pagkakahawak ng isang mapanganib at obsesyonadong lalaki. Ngunit sa kabila nito, hindi niya tuluyang nagawang makatakas. Ito'y isang perpektong halimbawa ng stalking, isang bagay na hindi lang nangyayari sa South Korea kundi maging sa buong mundo. At sa panahon ng internet ngayon, mas lalo itong nagiging delikado at nakakatakot. Ang nakamamatay na pagkakamali ni Ari ay ang pag-post ng kanyang address sa isang litrato sa social media, isang bagay na nakatulong upang tuluyang matunton at mapaslang siya. Maaaring hindi ganoon kabigat ang magiging kahihinatnan para sa iba. Ngunit ang aral na maiiwan mula sa kasong ito ay maging lubos na maingat sa kung saan mo iniiwan ang iyong address online. Ang tunay na pagmamahal ay may respeto at pagtanggap, hindi obsesyon at buot. Kaya't maging maingat sa ating online na pagbabahagi at seryosohin ang anumang uri ng harassment bago pa ito mauwi sa trahedya.